ano-anong klaseng binato sa kanya. Si Isko Moreno, di ba? Kung laitin yung pamilya niya, nung umpisa ng kampanya. Alam niyo naman yun, di ba? Kung ano-ano pinagsasabi. May sinabi ba si BBM sa kanya? Nagsalita ka ng masama sa kanya? Hindi po. Pero kita nyo nung nagsalita ang taong bayan, 30 million plus votes, 15 million na naman sa Tanawa. Doesn't that say something? At ikaw, Hani, may ginanong ka. Sa tingin niyo po, Clearly shows that you don't like BBM. That clearly shows that you don't like BBM. Why? Why don't you like him? He's out there to prove that the family of the Marcoses, the name of the Marcoses, is a good name. And he wants to change the minds of the people na by doing good, puri ang kanyang pamilya. Kung may kasalanan, sino ba walang kasalanan dito? Ikaw, Hani, wala kang kasalanan? Eh kung ang Panginoon Diyos nagpapatawad, eh, ikaw hindi. Ginagawa mo pa. Di ba? BBM is out there to prove that he is the best president ever of the Republic of the Philippines. And 30 million plus votes, he will prove it. He is a good president. He's not a cheater. And hindi ho siya nag-vote buying. Ikaw, Hani, can you say that? Hindi ka nag-vote buying? Lahat ng mga tao niyo, desperas ng halalan, pumasok sa mga looban. Asenso Manileno Strain, 500, 1,300. Posibleng hindi nyo lang. Saan ang galing ang pera? Alam naman sila pa mga abuno para sa kampanya nyo. Mga chairman, mga kagawan, huwag kayong matakot. Dapat ang katotohanan ng umiral dito. Please, huwag kayong matakot. Ibahin na po natin ang kultura alang-alang sa ating mga anak, sa kinabukasan ng ating bayan. Huwag kayong matakot. Please, huwag kayong matakot. Yan ang pakiusap ko sa inyo. Sinabi niyo po, sir, na nagkaroon po ng massive vote buying po dito sa Manila. Ano po ang tanawagan niyo po sa ating Pangulo para aksyonan po ang naganap po na massive vote buying dito sa Manila? Buti na tanong niya. Alam mo, ang pakiusap ko na po sa ating mga mambabatas, lalo na po sa mga Comelec Commissioner. 1 month to 45 days before, I'm talking about the local. May mga tao na yung mga trapong politiko sa loob ng mga barangay. Kasamutan chairman, kasamutan leader, kinukuha na yung mga pangalan ng mga voters ng bawat barangay. So doon sa envelope na ginagawa nila, naglalagay na sila doon, 5 piso, 1,000. Depende kung sino ka. Face mask, umusutan ng 500. Bigas, bibigay, nasa loob ng bigas yung pera. Lahat ng klaseng style gagawin nila. Pero hindi mahuli. Bakit hindi mahuli? Bakit hindi mahuli sa barangay? Eh samantala ang barangayan, may kasabihan, walang nangyayari sa barangay na hindi alam ng chairman. Tama po? Tama yan. Walang nangyayari sa loob ng barangay na hindi alam ng chairman. Kung ang chairman walang nahuhuli, ang masasabi ko lang, either ayaw niyang makialam o kasama siya. Ganun din ang mga kagawan. Maraming chairman na matino, maraming chairman na ayaw talaga sumama, pero iniipit ang kanilang mga ira, ang kanilang mga budget, para sila ang sisihin. Tapos, pag isang politiko na may kapakinyarihan, sasabihin, pag hindi ka sumama sa amin, sa dating ng eleksyon ng barangay, tatapatan kita ng isang kandidato, talo ka. Yan ang mga pananakot. Kaya, Mr. Commissioners ng Comelec, it's about time na talagang you step up also. Pakiusap lang po.
mag-fielding kayo ng mga marshals. Deputize them. Allow them to catch these vote buyers, instigators, even the politicians, if they are seen vote buying, whether it's a barangay election or a national local election. Let them mingle with the crowd. Let them deputize thousands of them all over the country. Then we stop vote buying. If you stop vote buying, then it is not anymore a culture. It will not become a culture. I pity our children, mga commissioners ng COMELEC, please. Lantaran po ang bilihan ng boto, lalo na itong nakaranganalan sa Maynila. Ang dami, nakakaiyak, nakakalungkot, nakakainis. And yet, these politicians, they do it every time. Why? Because they steal money for 3 years so that pagdating ng panahon ng eleksyon, yun ang ipamumudbud nila. If you don't do anything about it, I feel sorry for this country. We will never move forward. Kasi, isang gano'n lang po. Hindi po ba dati may pinapasoli po yung Sandigan Bayan tungkol dun po sa kaso ni Danny Lacuna? Hindi ba ata binabalik? Naibal po ba? Hindi po ata. Well, alakas. Tanungin mo itong mayor na ito. Miss Lacuna, siguro alam mo to. Basahin ko ulit. Republic of the Philippines versus Danilo Lacuna and Melanie Lacuna. Civil case. SB 12 CDL 0002. Decision. Ang sabi, wherefore, in view of the foregoing, the petition filed by the Republic of the Philippines is hereby granted. Panalo Republika. According to this court declares the properties of the respondents, spouses Danilo and Melanie Lacuna in the total amount of 9,03,879 pesos and 42 centavos as unlawfully acquired, and is hereby ordered forfeited in favor of the state. So, ang tanong ko sa iyo, Ms. Lacuna, binalik nyo na ba? Kung binalik nyo, good. Kung hindi, laki pa ng problema ninyo. Mahiya kayo. Ginawa nyo ng anak buhay ang City Hall. Ayaw pa nung ibalik yung nahuli. Embarrassing. Totally embarrassing. That's what I have to say. You're an embarrassment. Babae ka pa naman. You're a liar. Ako sir, tatanong mo po, kailan po yung niya kanina ng kaso po, ng kay Mayor po? Nakapalin na po sa korte? Ay, meron pa mga ano pa pa. Marami pa. Kasi, And we're doing it as quickly as we can. Yes. We are doing it as quickly as we can. po, para po malaman po natin mga Because maraming tao nag-text, nag-email, nakikita si Mayor Lopez sa kalye. Mayor, binoto namin kayo nung nangyari. Minsan, nagbibiro si Mayor. Paano hindi nyo binoto? Tinanggap nyo yung pera eh. Hindi po, tinanggap lang namin. Pero kayo binoto namin. Ano nangyari? Ang daming ganyan salita kay Mayor Lopez. Lalo na nung nagkaroon kami ng motorcade na pasasalamat, naku, nag-iyak ng mga tao naglabasan. Bakit daw siya natalo? alam naman po natin kung saan na tayo po yung nagpal sa election protest po, talagang matagal po, mahaba. Pero naniniwala po kayo na makukuha natin ang tagumpay po. Opo. Yes. Yes. Ang question po, alam naman po natin na ang pinaka-head ng Partido Federal Pilipinas ay si BBM at ang chairman ng Partido Federal Pilipinas, Manila, chairman si Alex Lopez. Ano po opinion nyo bilang miyembro rin ng PFP na ang sabi nila lang nila muna na wala daw pong nagawa si BBM sa Maynila? Ano po opinion nyo doon? Walang nagawa si BBM sa Maynila. Kumpara kay Isko Moreno. Si Lacuna po nagsabi niya during
Valley? Walang nagawa si BBM sa Maynila. Ganito na lang ang sasabihin ko. Sinubukan ng kalaban ni BBM, talunin siya dito. Massive vote buying. Despite of so many hundreds of millions of pesos, billion, ang nilabas nila dito, hindi nila natalo sa BBM. Bakit po? Kasi nakita ng mga tao na si BBM hindi bengador, hindi nagmumura sa tao, hindi nag-iinsulto ng mga pamilya. Ang kanyang programa straightforward, move on our country. Yan ang ginawa niya. Ang pamilyang Marcos dito sa Maynila, panahon pa ng tatay niya, maraming ginawa. Kung hindi mo alam, hindi ka taga Maynila. Yan lang masasabi ko. So, kasi marami po ang mga nagtatanong, mga kababayan natin ang makakapanood nitong mga demolisyon ng mga barangay hall. At alam naman natin na kapag ito ay struktura at pinagawa ng isang barangay, marami na nagtataka, bakit ba nangyayari ito at ano ba talaga ang purpose ng pamahalaan nito ni pamumuno nitong ni Mayor Lacuna, kung ano ba ang plano niya, bakit po siya nag-demolish ng mga barangay hall. Gusto lang malaman ng ating mga kababayan. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Sa barangay ni Chairman Aileen Rosales, buong barangay giniba. Bakit? Nanalo kasi si PBM doon. Nanalo si Mayor Lopez doon. Sa barangay ni Consial Amisola, panalo si PBM doon, panalo si Mayor Lopez. Kaya, mabuti na lang, hindi nanalo si Isko. Bakit po? Kasi kung nanalo siya, nakita natin ngayon ang tunay na ugali niya. Bengador na pala. Di ba? Bakit po inalaw para gibain ang barangay ng mga chairman na hindi ka tinulungan? Is that? Hindi porket. Bakit? Wala pong mga utak itong mga chairman na to? Wala na bang freedom of choice? Ikaw na lang ang pinakamagaling? Kailangan ba na daan mo sa gibaan para ang respeto ng tao nakuha mo dahil sa takot, hindi dahil sa kusang respetado ang tao? Narinig mo na ba si Bibing na giba ng barangay hall? Sige nga. Dito lang sa Manila nagkakagibaan. Kaya ang utos ni Mayor Lopez, pag siya po ang nagwagi, walang gibaan, ang permit ng parking at saka business permit sa barangay, babalik sa barangay, tapos walang clamping, walang no contact policy. Taliwas, lahat itong binanggit ko, ginagawa nila Isko, nila Lacuna. Ngayon, wala na si Isko, si Ani Lacuna naman. So maliwanag po may politika itong pagigiba at pagdidemolish na ito. Natural. Natural po. Kaya Ani, magbago ka na. Kung si SPS po, para naman po tayo, no? Sa pagkakainin dito, ang ibig niyo sabihin, nagpapaba sila ng mga barangay dahil sa rason, hindi sila tinulungan ng mga barangay. Ganun talaga. Hindi sila tinulungan eh. Siguro may nakita sa kanila na hindi maganda. Di ba? So para po sa inyo mag-share, patama po ba ang gusto na yan na parang pagbakan ng isang barangay mo? Hindi ko lumulobo yung salita mo. Tanggalin mo yung mask mo. Para sa inyo, tama ho ba ang binibigay nilang rason na parang pagba sila ng barangay hall, hindi lang sila tinulungan? Unang-una, kay Chairman Amisola, hindi sila na-abiso ng gusto. Para masagot nila. Sinagot niya, pero minadali nilang ibahin yung portion ng kanilang barangay. Kung hindi ho kami nagpatawag ng tulong sa mga periodista at nag-file si Chairman Amisola ng kaso sa Ombudsman, palagi ko yung buong barangay niya, di ba na? Oh.
Na-chair po si Aileen Rosales sa 4th District, 3rd District. Buong barangay, di ba? Bakit? Ba't ka mag-iiba? You know, it's just like, mayor ka, naging mayor ka ng city, ba't ka magtatanggal ng mga empleyado agad? Work with the employees. Work with them. Gain their trust. At kapag ka maganda ang naging relasyon mo, go. Di ba? Pero parang gumiba ka. Sapagkat hindi ka lang tinulungan, sapagkat si Consel Amisola at si Consel Aileen na parehong chairman, galing sa barangayan, na once upon a time, tinulungan naman nila si Isko. Di ba? Hindi na lang sila tinulungan ngayong pagkakataon ito. Gusto nila magsilbi bilang konsyal. Dahil doon, binayad mo yung tao. Tapos natalo ka doon. Natalo ka as president. Nanalo si Mayor Lopez doon. Para dibayin mo yung barangay. Di ba? That's public funds yung tinayo dyan. Yung barangay ni Chairman Amisola, minana lang niya sa dating chairman. Using public funds. Kaya nga nag-file siya ng kaso, abuse of authority ba? Ang pinay mo? Against Engineer Andres ng City of Manila. O nahinto. So baka naman po konsyal, itong mga barangay hall na ito ay wala sa lugar or nakaka-istorbo po sa publiko. Simple lang eh. Kung wala sa lugar, bakit itinayo? Yun. Eh hindi naman siya nagtayo eh. Minanangalang niya eh. Kung meron silang gigibain, dapat ginibahan nila nang uumpisa pa lang. Sapagkat makakampi nila dati, hindi giniba. So maliwanag po, konsyal, politika. Politika yan. Nakakalungkot. Nakakalungkot ang politika dito. Corrupt na, bilihan pa ng boto, benggahan pa. Work with people. Hani Lacuna. Work with people. 80% ng mga empleyado sa City Hall, they're very disgruntled. What's your GT question from Saksi? FYI lang po, hindi lang po mga barangay walang pinagiba nila Mayor Lacuna, kundi mga ano rin po, basketball court at saka Oo, yung sa ano? Yung sa ano yun? Vega at saka Sa Lope de Vega, isipin mo yung liga ng basketball doon. Wala sila hinihinging tulong sa mga politiko. Ayan alam niyo naman po, 2-3 taon na halos makulong ang mga kabataan na tradisyon na, nagkakaroon ng liga, more than 200 teams, nung naglaro. Winarnikan, binalikan, kinuha yung 2 court, sinakjap yung mga bakal. Kasi natalo si Isko doon, nanalo si Nel Lopez. At saka nanalo si Bibir. Sinira mo yung kinabukasan at aspirations ng bata na naglalaro. One day soon, he'll become a PBA player o madiscover ng eskwelahan para may libre sa edukasyon. Sinira mo, basketball player ako, ani. Alam ko kung gano'n ka-importante na makapag-aral at makapaglaro. Sinira niyo yung basketball court. Pinersonal ninyo. Napakawalang yan yun. Salbahe kayo. Wala kayong pagmamahal sa kabataan. Kakarmahin ka. Maniwala kayo sa akin. How can you even face the youth and tell them that they are the future of the country? Simpleng basketball tournament, hinaluan nyo ng politika sapagkat hindi kayo nanalo. Kaya kayo. Ikaw, Engineer Andres, isa ka pa. Tinatanong ko kayo ng COA, BBM, kung pwede po. Ang balita ko, itong mga tao ito, may mga bahay na sa Ayala Alabang. Pwede ba o? Pa-audit ninyo. Tignan nyo kung saan nila nakuha yung pera. Dahil dito kasi, yung tatay ni Hani, halagang 9 million ay naakusa. Nagkamali, unlawfully acquired. Yung mga sinasabi kong mga personalidad, etong mga nagpipipirma ng pagbenta ng Divisoria Market, may mga bahay na sa Ayala Alabang.
case have been investigated. And if they're found guilty, put them in jail. Di pa ako galing. Put them in jail. That's it. Bossing, Tulog yun. hindi po ba kayo natatakot na mabalikan ito ng mga tao na ito? Balik. Balikan. Takal na akong takot. Tatlong debate, honey, di ka sumipot. What does that tell people? You're afraid. You're afraid of your own. Di mo kasi ma-explica. Di mo ma-explica lang ang ginawa niyong kasalanan. Tapos tatanungin ako dito, am I afraid for my life? Give me a break. So, sa kasakaling po ba, Dapat kayo matakot. Alam mo bakit? Babalik ko sa iyo yung tanong mo. Plunder. Divisoria Market. Plunder. Kinakausap, nag-aapila ako ngayon sa mga ombudsman na hawak ng kaso. Huwag ko kayo magpasuhol. Magpasikat kayo sa bagong administrasyon. Ituwid ninyo. Maawa kayo sa mga market vendor na nawala ng hanap buhay na matagal na more than 30 years sa Divisoria Market. Maawa po kayo mga ombudsman. Huwag po kayo magpasuhol. Marami silang pera. Huwag po kayo magpasuhol. Maawa kayo. Ituwid ninyo. Bigyan niyo ng pag-asa ang bayan. Dahil sa inyong desisyon, ang kabutihan ay iiral. Pag ang mali umiral dito, magulong bayan natin, maniwala kayo sa akin. So kung sa kasakaling po ba, pansin na ang kaso ito laban sa kanila ay gumulong, mayroon po bang lalabas na taong bayan na magpapatunay na sila ay ang ginuto nila ay si Leo Alice? Madami po. Iyon ang gusto ko po. Madami po. May mga sworn statement na. Oh, thank you po. May mga sworn statement na sila. Sinuhulan sila. Boto straight. Asenso na, marami kami. Hindi naman kami lalabas para ibulgar ito kung wala kami pinangawakan. Di ba po? Tsaka yung amin, we want to find out the truth. Di ba, Konsyano? Tayo sa totoo lang. Sa totoo lang kami. Wala kaming tinuruan na tumistigo na. Pag sinuhanin ka, sabi mo, ganito, wala. Ayaw ni Mayor Lopez yan. Yung totoo lang. Ayaw namin magturo ng kasinungalingan. Because it will backfire on us. We never did that. Never. Baka kayo gagawin nyo, kami hindi. Kasi minsan yung siyempre paratan natin at kabigat ng plunder, ang matinig po yan. At talagang ang kasi habang buhay po kami ng luwa po yan. Plunder is walang piyansa po. Kulong. Habang buhay. Perpetual disqualification for voting any public office. Kailangan po talaga na pag-aralan mabuti ang kaso niya para siyempre po, para makamit ng mga mamamayan na Maynila po ang kanyang pinaglalaban. Tama po ba? Siyempre po. Siyempre po. Siyempre po. Kung makakausap niyo yung mga market vendors, babaksak ang dibdib niyo sa awa. Makakausap niyo lang. That's why, pakiusap ko po sa inyo, puntahan niyo sila. Tanungin niyo. Tanungin niyo yung kanilang saloobin. Kung gaano sila inapakan, gaano sila binaliwala, gaano sila pinabayaan, para silang basura na kinuha dito, tinapon lang doon. Samantalang matagal na silang naglilingkod sa mga tao gaya natin na namimili sa Divisoria. Kumikita lang sila ng konti, mapaaral nila mga anak nila sa public school. Samantalang ito, mga ito, may mga bahay na sa Ayala Labang. Saan kayo nakakuha ng mga bahay sa Ayala Labang? Saan yung nakuha yung pera? Explain it. COA, please. Audit them. Minsan magkano ba involved natin na pera para malaman ng mga mamay ng Maynila kung magkano talaga sa plunder yan eh. Saka sino ba yung Ang plunder ng Divisoria Market. plunder ng Undervalue ang kanilang binenta nila crown jewel property. Samantalang ito kung pauupa mo so many generations, administrations in the future, makikinabang dito to provide more basic services, gamot, equipment sa mga tao.
Binenta mo, ano papakinabang mo dito? Wala na. Di ba po? Naaalala Tsaka ko. bakit mo ibibenta? Oo, At the height of the pandemic, ang budget ng lungsod, 20 billion more or less a year. Bakit mo Billion pesos. 20 billion. Bakit mo ibibenta? Para to augment yung kailangan sa COVID, yung mga pagkain. At sa lot of crap. Kalokohan yan. Sabi, gamot daw. Pumunta kayo sa mga ospital. Yan, si Chairman Ban. Daming tinutulungan sa ospital. Walang gamot. Pero pag nakikita po natin sa social media po, parang maganda naman po yung nakarami ng business o na si Isko Moreno, nakakatandem niya po si Vice Mayor Lacuna. Nakikita po natin. Yung pala, hindi po totoo pala yun. So, Halika, dalhin ko kayo sa Tabesa at Pandakan. Sabihin nyo kung gano'ng kaganda yung sinasabi nila. Taong bayan na magsasalita. Maraming hindi nakasikaso na matay. Kaya po na... Maraming gutom kayo, maraming nagsasalita tayo, maraming gutom. Samantalang sila, makakain sa magagandang sa Diamond Hotel, paparibisa kayo. Kasi marami ang naging interesado dito sa usapin ng pagbebenta dito sa Divisoria. Yes. At dito sa Franklin na sinasabi. Pwede niyo po bang ma-explain sa amin in a simple way para maunawaan ng ating mga kababayan kung ano ba yung mga bagay na nilabag itong grupo na to, no? Kasi marami po mga explanation na hindi naman naiintindihan ng unawaan ng ating mga kababayan. Yung simpleng paliwanag po na ito ay malaking pagkakamali. Ganito po yun. Sa kalagitnaan ng pandemya, habang takot lahat lumabas, nagdesisyon itong magagaling na taga City Hall, ngutang tayo ng 15 billion. Sarado natin, pag-iba natin 10 health center. Tapos pagawa natin ng Manila Zoo. 15 billion, 1.7 billion sa Manila Zoo. Tapos doon, hindi pa sila nakontento. Benta rin natin ang Divisoria Market para i-augment natin sa gamot o pagkain dahil may COVID. Maganda sana. Maganda po sana. Ang mali nila, nagtayo ng building. Bakit ka magtatayo ng building sa kalagitnaan ng COVID? Dapat kung umutang ka, dinagdagan mo yung gamot, doktor, ospital, pagkain. Yan dapat ang ginawa nyo. At pero pinakamalaking mali nila, umutang sila, hindi nila pinublico. Hindi nila sinabi sa taong bayan saan gagamitin. Hindi nila tinanong ang taong bayan, okay ba sa inyo? Dahil kasi pera niya, kung siya kamisole. Kaya kailangan alamin namin kung gusto ninyo. There is such a thing na sinasabi, social acceptability. Katanggap-tanggap pa sa tao yan. Kasi kung hinarap nila sa tao yan, hindi papayag ang taong bayan kung papatayo ka. At sasarado mo 3 lying-in clinic. Ano lang muna, 3 lying-in clinic. 3! Mahiya ka. Doktora ka pa naman. Kaso derma ka lang. Dermatologist ka. Hindi ka talagang doktor. Kasi kung talagang nagmamahal ka sa mga kababaihan, hindi mo masasarado ang mga lying-in clinic para sa mga buntis bago manganak at pagkatapos. That's how important it is. Kasi you can afford mga malalaking ospital. Pero ang mga tao sa laylayan, mga mahirap, yung mga health center lang natin, pinag-iba nyo pa. Konsehal, pwede ba natin i-connect yung sinabi niyo po kanina na sila po ay humihingi ng 26% po sa mga pinagawang project, sa mga sinasabi ng mga pinatayo nila na hindi pa naman dapat patayo? Alam, sabi niya yung mga kontraktor, ni Mayor Lopez. Kaya grabe ang vote buying dito sa atin. Nung panahon ng alalan. 11-0 nga.
They were going all out nationwide. Hindi na kaya sa nationwide. 11-0. Ibinaba, 9-0. Yun, naging matagumpay sila. Alam mo mga kababayan, mga chairman, mga kagawad, kaya ako nagsasalita ng ganito. Gusto ko mabuo yun. Kayo matakot. Tayo matakot sa mga kawalan. Yung mga nagsasamantala, nananakot. That's a thing of the past. Kayo matakot. Kasi halal kayo ng bayan. At expected ng tao, gumawa kayo ng tama. Chairman, tatanungin ko kayo. Pag kayo may budget, di ba bago nyo implementahin yung pera na yan sa isang proyekto sa loob ng barangay ko, sinasangguni nyo sa taong bayan? Tama ko hindi. Tama. Kasi, tatanungin nyo din sa kanila, okay ba ito maging prioridad natin? Ano gusto nyo? Itong prioridad natin o ito? Kasi yung pera nyo, pagbobotohan ng mga kagawad nyo, tama po? Konsyal? Chairman ng Misola po. Ganyan si Chairman. Ang advantage lang ni Chairman ng Misola, pag delay dumarating ang pera na dapat hindi naman delay, naapuluhan niya kay multimillionaire ito. Ang problema kasi, mga chairman, kayo matakot. Yan si Buta, hindi takot yan. Chairman Buta, saludo ko dyan. Chairman King, Barasigan, saludo ko dyan. Rapi, Chairman Rapi, saludo ko dyan. Former Chairman Tiger, saludo ko dyan. Asiston, saludo ko dyan. Yan may mga dibdib. Buo! Di takot! Kayo matakot mga chairman. Pag kayo nagkaisa, tanggal lahat yan. Pag kayo magpagamit, kayo magpagamit sa mali. Nagiging masamang iyan. Kawawa yung mga bata. At kayo mapapasudo kayo isang araw. Questions po? Tayo. Thank you very much po for joining us today. Salamat. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir, ma'am. Salamat po. Thank you, sir. Sa mga darating na araw, lalatagan namin kayo ng mas grabing mga ebidensya. Tingnan niyo.